Ang simple talaga ng buhay sa probinsya, no? Magtanim ka lang ng gulay o prutas sa tapat ng bahay mo, sa likod bahay mo. Meron ka lang aanihin at meron ka ng uulamin. Sipag at tiyaga lang talaga ang puhunan. Nandito nga kami sa lupain ni Ate Ana, ang pinsan ni Jean, at nandito nakikita natin sa likod bahay yung garden ni Kuya Michael. May mga tanim ditong talong, merong okra, merong kamatis, merong kalamansi, may suha. Teka, parang sabi ko isa lang yun suha at kalamansi. Ang sabi nila ay naani na daw nila o nakuha na nila ng mga bunga itong mga tanim nila. Pero pagdating namin, meron pa rin tira kaya kumuha na kami. Diba? Ito yung mga talong at dun sa unahan nandun yung mga okra. Dito nga, ang simple ng buhay, magtatanim lang, and then kung gusto mong magluto, punta ka lang sa likod. Hindi mag-uutos ng bata, no? Walang problema sa gulay, no? Pati yung kalamansi, kapag naubusan ng kalamansi, pupunta lang sa likod, mamimitas lang. Solve na yung niluluto. Si Ate Nene nga ay kangunguha dito ng talong kasi mas expert siya sa pangunguha ng mas okay or pwede ng ulamin. Ayun, may pwede pang ulamin sa gilid. Gala-gala. Ito nga pala yung kalamansi. Maraming bunga ito pero maliliit lang siya. Pero may malalaki rin namang bunga. Nandito rin yung ibang okra. Dito nga pala sa Pangasinan ang ganda dito kasi yung lupa dito. Nung hinawakan mo siya, mas malambot kaysa dun sa Bicol sa amin sa Sorsogon. Mas maganda yung lupa dito. I could tell. Ito nga yung mga naani namin. May talong, may kalamansi. 2 plastic yung kalamansi. At kumuha nga rin kami ng talbos ng kamote. Yan, yung talong. Meron pang bayabas. Ang ganda ng kulay ng mga gulay at frutas. Kasi sila yung mga taga-Pangasinan, mga Ilocano, mahilig sila sa gulay. Kaya siguro maraming mahahabang buhay dito. Marami ang nakita ko sa eyewitness na lagpas 100 years old dito sa Rio na ito. Mahilig sila sa gulay at natuto nga akong kumain dito ng gulay. Thank you for watching.